alam naman po natin na this means of grace are God's appointed instrument by which the Holy Spirit enables believers to receive Christ. No? At alam naman po natin, biyaya lamang po kung saan ang tao ay meron siyang kakayanan upang kilalanin at tanggapin si Kristo bilang tagapagligtas. At after that, ay maraming benepisyo ng kaligtasan ang dapat may joy ang isang Kristiyano. Hindi siya nananatili na bilang isang simpleng Kristiyano. Hindi po yun ang design ng Diyos. Ang design ng Diyos ay magiging active o magiging masipag ka upang i-work out mo ang iyong kaligtasan. Yun, maraming mga nababansot na Kristiyano. Right? Marami ng mga Kristiyano na enough sa kanila na malaman na sila po ay kinahabagan ng Diyos at sa kanilang paniwala ay nasa kanila ang kaligtasan. Right? Dito, of course, ay naranasan nila how the Spirit of God applies the work of Christ on the cross to many who are spiritually dead. Kasama po tayo po doon. At alam naman po natin na bawat isa po sa atin ay na-regenerate. After that, ay dinala ka sa pagsisisi sa iyong kasalanan at dinala ka sa pananampalataya kay Kristo bilang iyong tagapagligtas. At ito yung tinatawag na kaligtasan. So, sabi mo nga, salvation is a glorious work of God's grace. Trabaho po ito ng Trinity. Okay? So, once God saves a person, siya ba ay iiwanan na lang ng Diyos? Pababayaan niya na lang ba na ang Kristiyano ay mamuhay, gawin ang kanyang gusto o sarili niyang pamamaraan para magpatuloy bilang isang Kristiyano? Right? Ang Kristiyano ba ay after ng kanyang kaligtasan, siya ba ay wala na bang responsibilidad para hanapin ang katotohanan much more? No? Siya ba ay nandyan na lang siya? Or sa pamamagitan ng mga biyaya na binigay ng Diyos ay hindi niya na inutilize o hindi niya na ginamit? So sa ating pag-aaral, because ngayon lang natin ito marinig, pero yung laman ng mga means of graces ay ating nagagawa na at napag-aaralan at naririnig na natin. Right? Ito po ay na-elaborate na nalaman po natin. Pero tandaan po natin, bilang mga aral na Kristiyano, dumadaan po tayo sa mga tinatawag na katotohanan. No? Although maraming mga Kristiyano na hindi po sila aware o wala silang intention na malaman mga ganitong bagay. Right? Kristiyano kung saan ay sapat na sa kanila. So it means may mga bagay na hindi nalalaman upang ang Kristiyano ay dapat lalo pang lumago. Kaya sabi po ng 2 Peter chapter 3 verse 18, no? Dapat lumago ang Kristiyano sa pamamagitan po ng biyaya ng Diyos. So, buksan po natin. Pakibasa, Brother Anthony.
grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be the glory now and to the day of eternity. Right, so Christian should be most concerned. No? Dapat ang Kristiyano ay concerned po siya kung paano siya lumago sa biyaya ng Diyos. Okay? At pagkakilala kay Kristo. So it means our growth in the grace of Christ will be commensurate. Dapat mas lalo pa nating tignan o asamin. Ibig sabihin, magkaroon po tayo ng pagnanasa to use of the means of God appointed. Yung means of grace ay siguro ngayon lang yung narinig. But ito po ang tawag ng mga theologians. As a means of grace, media gratia. Tandaan po natin, the means of grace are God's appointed instrument by which the Holy Spirit, ito yung kung titignan po natin, lahat biyaya talaga ng Diyos hanggang sa ating kaligtasan. So, until na tayo po ay ligtas, so we should commensurate. Gamitin po natin ang tinatawag na means of grace. As an introduction, bago po tayo pumunta sa pinaka-content ng ating topic, ay tingnan muna natin kung saan nagsimula ang means of grace. Siguro sa mga bago, no? Although ito ay naituro na, tinuro na ito Diyos, no? Kaya lang nabilin tayo naman dahil nag-shift tayo ng ibang topic. Pero again, as I said, ito ay napag-aaralan na natin because dito itinuturo naman talaga lahat. No? Kaya lang, ito yung biyaya ng Diyos na ginamit niya, no? Para sa mga Kristiyano upang lumago. Kaya asamin mo ang paglago bilang isang Kristiyano. If not, magiging talunan ka. No? Hindi mo ma-enjoy ang kaligtasan mo. Although ligtas ka, pero I don't think na ma-enjoy mo kasi sa mga inaharap po natin, tandaan po natin, tinawag tayo as a follower of Christ, and then there is persecution inside, outside, in front of us, di ba? Kaya dapat alam po natin, no? Alam mo yung kailangan maggamit mo yung binigay ng Diyos as a means, no? Ng Kristiyano para magpatuloy po siya. Kung hindi, magiging talo ng Kristiyano ka. Hindi mo ma-enjoy ang kaligtasan na ibinigay po ng Diyos po sa atin. Tandaan po natin, once God saves a person, does He then lead them to make it into His holy presence in heaven and their own by the works of their flesh? Sabi po ng Galatians chapter 3, verse 3. At ito po ay sinabi ni Paul sa kanila. Pakibasa, Crystal. Paano tayo? Punta tayo sa harap. Galatians chapter 3, verse 3. Are you so foolish, having begun by the Spirit? Are you not being perfected by the flesh? Okay, no. Tingnan po natin. Ang buhay po ng Kristiyano ay nag-umpisa sa biyaya. By God's sovereign Spirit. At siya po ay nagpapatuloy. Okay? Ibig lang sabihin ba ang wala bang part ng believer? O wala bang
responsibilidad ang isang mananampalataya after his salvation. Okay? Dapat nga magiging ano tayo, yung masaya po tayo, right? Kasi the moment na ikaw ay naranasan mo ang kabutihan at kaligtasan ng Panginoon, naranasan niyo ba na ikaw ay talagang overwhelmed yung kaligtasan, di ba? And I hope na yun po ay naranasan na po natin lahat. Diba? At sa tunay na Kristiyano, of course, ay talagang naranasan po yun. But hindi doon natatapos. Okay? Afterwards, kung ikaw ay nakaranas noon, ay talagang sasaliksikin mo, hahanapin mo ang mga bagay na ito na biyaya ng Diyos na ibinigay po sa atin. But are those? Marami tayong pag-aaralan about the means of grace. Kaya lang, there is public and there is private. I-divide po natin po yun, and then dadagdagan pa natin. Lahat na ng alam po natin na lahat ay biyaya ng Diyos binigay, ay ito na yung pagkakataon para aralin natin lahat, para tayong kumukuha ng isang taon na pag-aaral at nagmamaster po tayo. Okay? Kaya sana sa lahat ng mga kapatiran, ay huwag natin kaligtaan po ito. Although ito ay basic, at maaring napag-aralan nyo na, okay? Pero again, at niloob ng Diyos na ito po ay muli po nating daanan. Kasi ito yung basic ito yung pundasyon na malaman ng isang Kristiyano bakit ibinigay ng Diyos ang mga biyayang ito na sa'yo na kung ikaw ay tatanggapin mo or aayawan mo. Di ba? Ang sabi ko nga, kung talagang tunay na naranasan mo ang kaligtasan, ay hindi mo aayawan ito. So you're going into perfection. Although hindi po natin makakamtan po yun, pero nasa proseso po tayo sa paglago bilang isang Kristiyano. Okay? Although ito ay pang-bagong Kristiyano, pero sometimes nakakalimot din po tayo, right? Ating pag-aaralan muli ang mga bagay pong ito. Okay? So, anong sabi po ng Galatians chapter 3? Sabi ni Paul, you are fool. You are foolish. Nag-umpisa kayo sa biyaya ng Diyos. Ngayon, sasabihin ninyo na sa pamamagitan po ng flesh ay magpapatuloy kayo. Okay? Di ba? Kaya ang sabi po ng Ephesians chapter 2 verse 10, ito yung context po nito, yung work out our own salvation with fear and trembling. So it's God who works in you what to will to do His good pleasure. Okay? Ito kasi nangingisuse po ito, especially sa mga kulto. Tinitignan nila na ang kaligtasan through the works. Ito yung interpretasyon ng mga ibang mga denomination, especially sa mga kulto. Kaya, ayun. Nagsusumikap sila, pero hindi ito ang ibig sabihin ko nito. Diba? Alam naman po natin na ang kaligtasan po natin totally by grace. Pero ang Kristiyano ay sinasabihan that Christian must grow in grace and knowledge of our Lord Savior Jesus Christ. Kaya ito yung tulong na ibinigay ng Diyos sa atin. Right? Para mapatunayan na ang kaligtasan ay nasa atin.
Bagamat yung good works ay inordin po ng Diyos. But again, no, Christian must grow in grace. Dapat lumago po siya sa biyaya ng Panginoon. Okay? Kaya again, ating pag-aaralan ang tinatawag na means of grace. Pag ito po ay ginagawa po natin at aktibo na sinusundan po natin, ano ang magiging resulta ng buhay ng Kristiyano? There is an outstanding result of a Christian life. Di ba pansinin ninyo? Yung mga Kristiyano sa nguso, Kristiyano sa salita, right? Makikita po natin ang result ng kanilang magiging buhay. While yung mga Kristiyano na talagang nagsusumikap kahit kontra sa kanilang nature, right? Ay nilalabanan, right? Because there is joy, no? Mayroong kagalakan, there is holiness, there is spiritual growth, there is maturity, no? Sa buhay ng Kristiyano. Na dapat yun ang makuha po natin. And being Christ-like means nagiging kamukha mo si Kristo. Di ba? Tingnan po ninyo yung mga babad sa mga aralin. Babad sa kanyang devotion, sa kanyang prayer, babad sa simbahan, sa mga gawain. Diba? Nagiging kamukha nila si Kristo. At ito ang dapat makita at active sa buhay. No? Alam niyo ba ang magiging resulta po nito? Magkakaroon po ng paglago o increase fellowship, no? Sa ating Diyos at sa ating Panginoon at sa banal na Espiritu. Mga kapatid, ang ating pinag-aaralan, dinisign po ito ng Diyos. Okay? To make warm and encouragement in walking with Christ. Right? Kaya we need spiritual strength and power to overcome temptation, sin. Right? Susuko sa iyo si Satanas. Kapag na-utilize mo itong mga means of grace na ibinigay ng Diyos. Diba? Susuko sa iyo. Okay, so anong ibig sabihin ng means of grace? Sa Latin word, gratia. Gratia. Right? Ang sabi po ng dictionary, ang word means that by which a result is brought about. Okay? Ibig sabihin, the means of grace are channels by which God conveys His blessing to people. Huwag mo na hanapin yung material na blessing. Karugtong na lang yun, dagdag na lang yun. Ang dapat hanapin po natin yung spiritual blessing, which is ibinigay ng Diyos po sa atin. Diba? Bilang Kristiyano, of course, tumitingin po tayo kung ano po yung mga biyaya ng spiritual sa buhay po ng isang Kristiyano because we need it. We need it. Kailangan po natin sa buhay Kristiyano. Lahat na ng means, binigay na nga ng Diyos eh. It's up to you kung gagamitin mo o hindi. Kung hindi, magdudusa ka bilang Kristiyano. Right? Magdudusa po tayo. Lalo na sa mga bagong Kristiyano na natigil ang kanilang pakikipagpisan sa ating Panginoon sa banal na Espiritu. Diba? Because of many things ay hindi niya natansya
ang pagiging buhay Kristiyano. Akala nila, ganun nila. Diba? Akala ng Kristiyano ay ganun na lang. Alam niyo ba, ang means of grace ay parang itong sino yung mga nagdidilig lagi ng tanim at gumagamit ng hose. Hose yung ginagamit natin. Ganun po ang means of grace. Parang hose po yan, yung tubig, as long na yung tubig na yan ay pumupunta sa halaman at mayroong pagbabago sa halaman. At yung halaman yan, nagiging healthy siya, lumalaki. No? Ganun demonstrate ang means of grace. Parang hose, kung saan ay ang tubig na dumadaloy po doon ay nagbibigay buhay sa isang tanim. Tubig na dumadaloy po doon sa tanim ay po ang nagbibigay at yun po yung nagre-refresh sa isang tanim o sa isang Kristiyano. So, ganoon din po ang means of grace. Okay? Bagamat hindi ito tinatawag na special, pero ito po yung avenue and channels. No? Na ibinibigay ng Diyos, right? Sa mga tao o sa mga Kristiyano kung saan ay nagkakaroon din po sila ng biyaya. It is a refreshing blessing flow through the means of grace. Through the means of grace, God imparts. Ano yung binibigay ng Diyos sa atin? Ano yung ini-impart ng Diyos po sa atin? Sa pamamagitan ng biyaya o ng means of grace, it imparts strength. Di ba? Lumalakas ang Kristiyano. Imagine, natututunan mo yung mga bagay na nagpapalakas sa isang Kristiyano. Tapos, hindi mo aasamin. Paano ka lalabo as the Spirit leads? Ganun ba yun? O sa... kasi ganun di ba? Ganun ang narinig natin kung ano yung binubulong sa akin ng Holy Spirit, yun na yun. Hindi. Ano pa ang ibinibigay nito? Kapayapaan. Di ba? Kasi the more na nalalaman mo, deepening, papalalim ang pagkakilala mo kay Kristo, ay nagkakaroon ka din ng kapayapaan. Ano pa? Comfort, instruction, direction, rebuke, and joy, and many other things na kailangan po ng isang Kristiyano sa kanyang buhay. Di ba? Yun yung ini-impart, binibigay ng Diyos sa mga Kristiyano. Okay, so means of grace is not found in the Bible. Wala tayong makita ng means of grace sa Bible. Kaya siguro hindi ito pinag-aaralan. Mga theologian na lang ang mga nagbigay nito Kung baga sa nilikom lahat. Nilikom, pinag-isa, pinagsama-sama, and then sinamarize nila, ito lahat yung mga means ng biyaya ng Diyos. Yung kadahilanan. Na dapat makita at mapag-aralan ng mga Kristiyano. Right? Ito yung dapat hanapin ng mga Kristiyano. Okay? Hindi nga ito nakikita. Pero ito yung proper designation that which the Bible taught. Na tinuturo po ng
again, no? Ay isa pong kayamanan po ito para sa Kristiyano. At before that, tayo muna natin. Na haba ng sinabi natin, pero nakalimutan natin, manalangin. Right? So, hingin po natin ang biyaya po ng Diyos. Salamat po, Panginoon, sa napakagandang araw na ibinigay niyo po sa amin. Araw ng linggo kung saan lahat po kami iiwanan po namin ang mga bagay na makakaagaw ng iyong atensyon. Kung saan ibibigay po namin ang araw na ito, ang aming puso, kaluluwa at isipan upang ikaw ay aming sambahin at purihin bilang mga nilalang, bilang mga anak mo po, Diyos. Dapat ang lahat ay narito upang ipakita, O Diyos, ang aming pagmamahal po sa inyo bilang aming manlalalang at bilang tagapagligtas din po namin at sa pamamagitan po ni Kristo Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Kami po ay narito muli upang ibigay sa iyo ang nararapat na para sa inyo, Diyos, yung aming pagsamba sa iyo. Kaya salamat po. Muli, magamat kami po ay mangilan-ngilan lamang po, Panginoon, pero hindi po ito sa gabal sapagkat kami po ay 2 o 3 o isa. Panginoon, alam po namin na nandiyan ka. At sana, Lord, ang mga kapatid po namin na may mga kadahilanan, karamdaman po man ng Diyos, anumang bagay, ay pagalingin mo po sila sa iyong mga biyaya. Muli akayin po ninyo, Diyos, sa lugar po na ito, kung saan kami po ay sama-sama upang magbigay po ng kalulog-lulog na puri po sa inyo. Maraming salamat po, Panginoon, sa aming topic na pinag-aaralan. Muli po namin sasariwain po, Diyos, ang mga biyayang ito kung saan ito po ay magbibigay po sa amin ng kasiyahan, encouragement, joy, maturity, lahat na po, Panginoon, na kailangan po ng Kristiyano ay lahat po ito ay ibinigay po ninyo, Diyos. Kaya malulunod po kami, Panginoon, ng mga biyayang ito. Kaya salamat po. Paumanhin niyo din po, Diyos, ang mga bagay na nagawa po namin kung saan nabigyan ka namin ng kalimputan. Kaya salamat po sa agarang pagkapatawad na ginawad po ninyo sa umaga. Maraming salamat. Maraming dalangin sa pangalan ko ni Jesus. Amen. Okay, so patuloy po tayo sa ating pag-aaralan. No? At least, nakuha na po natin ang ibig sabihin po ng means of grace. At tandaan din po natin kung saan po ito nagsimula at paano ito lumabas. No? Buti na lang ay hindi tayo natingga sa ating kinalalagyan. Pinagyaman po ng Diyos ang simbang ito sa pamamagitan ng mga katotohanan umuusbong, no? Sa ating kalagitnaan. Imagine, napunta kayo dito sa simbang po ito na kung saan ay nandito at umiigib po tayo ng kayamanan, no? Mapalad po kayo because agad-agad dito kayo diniritsa ng Panginoon. Okay? So, tingnan po natin saan po nanggaling o sino nagbigay ng idea ng means of grace. Okay? Ang alam ko na meron ito yung mga reform. Pero maraming klaseng reform. There are those Presbyterian reform. Ito, aral din nila ito. At meron din means of grace ang Catholic. Meron din sila. Kaya nga lang, siyempre, sa kanila, by works din. Pero yung iba na reform ay talagang talagang pinupurso nila ito. Kasi ito yung pagiging matapat at magiging malakas na Kristiyano kapag ito po ay ang kanilang pinag-aralan. Ay, baka mamaya nagsalis kayo, galing yan sa kay John Wesley. Kay John Wesley, meron din.
Sila meron din lahat. So, ibig sabihin, common na lang ito. Hindi lang, ang hindi lang na napag-aaralan nito sa mga modern Christian. Yan, napag-aaralan din nila dito. Kasi, nung ako ay batang Kristiyano, dumaan din ako sa basic. Yung tinuturo nila, how to pray, how to read the God word, yun yung mga basic niya, yung mga means na binigay po ng Diyos. Kaya lang, of course, medyo malabnaw lang, medyo mababaw lang. Pero para sa mga nag-uumpisa, ay okay na yun. Kasi ang importante doon, hindi matingga yung mainit na pagtanggap mo kay Kristo. Kasi iba, mainit sila, no? Ay hindi naturuan hanggang sa lumamig ng kanyang pagiging Kristiyano, hanggang sa lumamig sa dati. Siyempre, walang nagturo at walang nagbigay sa kanila sa mga bagay na ito. Kaya tingnan po natin kung saan po ito at nagbigay ng idea kung ito. Right? So, umpisan po natin. A fallen man receives all the blessings of salvation. Ikaw, bilang isang fallen man, una, ano naman po natin, naggaling po tayo dyan, lahat ng biyaya ng kaligtasan, kaya nga kagabi, ay napag-usapan yung blessings of salvation. Lahat po yun ay binanggit at narinig po natin. So, ibig sabihin, those blessings of salvation are eternal fountain of the grace of God. Alam niyo ba yung fountain? Parang sumabog. Hindi lang pang-isahan lang ito, kundi panglahatan. Kaya nga tinawag na fountain. No? At sa kabutihan po ng ating Panginoon, through the operation of the Holy Spirit, tayo po ay mayroon ng kakayahan. Meron na tayong kasiyahan na hanapin at tanggapin ang mga bagay pong ito. Right? Hindi yung pambira kung kailan naligtas ka, tapos sabi mo, pinuno ka ngayon ng biyaya ng Diyos, pinaulan ka ng maraming mga bagay. Yun ang biyaya na binibigay ng Diyos. Right? Pinagyaman ka dahil naging Kristiyano ka. Yung ba yung blessing? Either meron ka o wala, pinagyaman ka pa rin ng Panginoon. Salat ka sa lahat ng bagay, mas pinagyaman ka pa rin ng Panginoon because nalaman mo yung mga biyayang ito after your salvation. So, ito yung immediately na dapat malaman ng isang makasalanan. Right? Na siya ay pagyayamanin ng mga bagay regarding sa spiritual life ng isang Kristiyano. Okay? Kaya, tandaan po natin, mga kapatid, ito yung kadahilanan kung bakit maraming mga Kristiyano na nag-i-enjoy din po sa kanilang pagiging Kristiyano. Your turf, your sabihin, karapatan na malaman po ito. Right? Dapat asamin. Hindi yung totoo na mayroong Kristiyano na observe, mayroong Kristiyano na tapat, mayroong Kristiyanong supporter, siguro nabulag po tayo. Kaya nagiging lousy ngayon ng simbahan dahil para bang yung taong yun ay wala na siyang pagsusumikap na lumago. Di ba? Kasi kung kinategorize mo yung ganong Kristiyano, dito na ako pastor, no? Supporter na lang ako, hayaan mo na sila. Yung mga tapat, yun yung magiging good. Pero yung iba naman, na nandyan, observer lang. Ganun ba yun? Hindi. Kung ganun ang turing mo, umanap ka na lang ng simbahan na puro supporter na lang. Kaya nga pilit po natin, binabago po yun. Kaya nga from time to time, naghahanap po tayo ng dapat ituro
para ang Kristiyano ay magiging active, magiging tapat, di ba? Ayaw natin na ikaw ay supporter lang dyan. Okay? Ayaw natin na ikaw ay nag-o-observe. Tagal mo ng Kristiyano, nag-o-observe ka pa? Anong ino-observe mo dito? Right? Na yung isang Kristiyano magkaroon ng kamalian, magkaroon ng ginagawang kasalanan, and then, ano mo siya? Hindi yun. Sarili mong kaluluwa yan, dapat pagyamanin mo yan. Kung hindi, mananagot ka sa Diyos. No? Pag pinabayaan mo ang kaluluwa mo, magugutom yan. Darating yung panahon. Kaya nga tayo pinapalago ng Kristiyano because maraming mga bagay pa nakakaharapin ng Kristiyano. Hindi lang yung inaharap mo ngayon. Paano kung dumating ang pagkakataon na handa tayo dito, tinutukan ng baril? Pinilit ka na i-deny mo si Kristo, siyempre, hindi ka lumago, wala kang nalalaman. Ang gagawin mo, i-deny mo kagad, i-relicam mo kagad. Diba? Yun pala, darating ng Panginoon. Split seconds, na-deny mo pa ang Panginoon. Right? Kaya tayo, nandito po tayo, hindi tayo naglulukuhan dito, kundi matuto sa mga bagay na ikatututo ng isang Kristiyano. Right? Kaya maraming means, kung saan malalaman po natin yung divine grace, the means of grace. Di ba? Ito yung dapat na makita. Although ang simbahan, o dito, ang simbahan ba ang pinakamalaking means of grace para sa isang Kristiyano? Bukod sa private life mo, through the Word of God, your prayer, di ba? Pinakamalaki ang simbahan na bigay po ng Diyos as a means para ang Kristiyano ay magiging malakas, matatag. Okay? Kasi yung Word of God, yung prayer, sa private yan sarili mo yan Although, means of grace pa rin po ito, pero sarili mong pagsisikap. Pero yung simbahan, inilatag na yan. Ibig sabihin, lahat ng Kristiyano, pumunta dyan. Doon ka nararapat. Kaya nga, ang pagdako dito sa simbahan na ito ay dapat yun ang isa puso mo na matuto ka dito. Ay? Hindi yung aalis ka. Di ba? Ibig sabihin, hindi ang ibang hinahanap mo. Hindi paglago. Di ba? Ano ang rason kung bakit ang isang Kristiyano ay umaalis sa loob ng sabat? Sana kung ang rason niya, hindi ako natututo sa inyo. Malaglaw kayo. Dapat sana gano'n, di ba? Hanap ako ng mas malalim. Okay? Hanap ako ng mas malinaw pa. Ano pang hinahanap mo? Hindi pumunta ka dito. Huwag ka nang umalis. Right? Kaya, hindi po yung dahilan. Dira, tinuturo na nga dito, paano ka lumago, aalis ka pa. Diba? Tapos, madidegrade pa yung pagiging Kristiyano mo. Dahil lang sa mga bagay. Ako, kung gusto kong matuto, at alam ko, totoo. Nananatila ko dito, diba? Hindi dahilan yung magkaroon ka ng hindi pagkakaunawaan sa isang kapatid. Hindi dahilan yung masabihan ka. Hindi yun ang dahilan. Diba? Dito lang ako. As long na lumalago ako at natututo ng mga katotohanan. Diba? Isang tabi mo yun. No? Habang nag-i-stick ka, lumalago. Malalaman mo ngayon kung anong dahilan. At ikaw na mismo ang gagawa ng paraan para maayos yung mga gusot na yun. Di ba? Ngayon, kung tatakas ka, kahit saan ka pumunta,
ganun din pa rin. Kaya kailangan, importante talaga, lumago po tayo sa biyaya po ng Diyos. That's why God gives a means, no? Para sa atin. So, balik po tayo. Yung idea ng means of grace. Alam naman po natin na ito po ay mahalaga. Ito po yung the whole providential guidance of the saint. Yumaman ka man or meron ka namang adversity, tandaan po natin, all these things becomes a means. Okay? Biglang sabihin, ang mga bagay kong ito ay nagdadala po sa atin, sa ating mga elect or pinili ng Diyos or itinangi ng Diyos upang ikaw ay magkaroon pa ng mas malapit na komunikasyon o communion sa ating Diyos. Ito ay ginamit po ito. Ito ang ibinigay ng Diyos para lalo pa tayong lumapit sa Kanya. Okay? Yumaman ka man o magkaroon ka man ng mga adversity sa buhay, this is, again, a means of grace para lalo pa tayong mapalapit sa Kanya. No? At ito din ang requirements sa bawat isa po sa atin para tanggapin at i-enjoy din po natin ang mga biyaya ng Diyos kung saan ito po ay pinagkatiwala sa atin. No? It's a covenant. It's the blessings of the covenant. Lahat po ito ay biyaya ng Diyos na pagkasundo sa atin. Now, what are those? Ano yung mga biyayang ito? Right? Pananampalataya, spiritual warfare, prayer. No? Lahat po ito ay nasa ilalim po ng tinatawag na means of grace. Okay? As we introduce our topic, kanina binanggit po natin ang pinaka great means, no? Pagdating sa public, yung fellowship with others, with church, no? And so on. At marami pa tayong pag-aaralan. Word, sacraments, church discipline, marami po tayong pag-aaralan. Ang lahat po ito ay biyaya po ng Diyos. Kasi ito, inaayawan ng mga Kristiyano, right? Ayaw nila, ang gusto nila, yung pinaka-great, yung blessing. Yun yung pinaka-great sa kanila. Bilang mga bagong Kristiyano, o talaga mga Kristiyano. Di ba? Kasi yun yung sinabi sa kanila eh. Yun yung pinangako sa kanila, di ba? Kaya nga dagsaan eh. Dagsaan. Kasi maraming mga tao talaga naghahanap. Ano? Pero ito toong Kristiyano, hindi yan ang makapag-suffice para sa akin. Okay? Diba? Hindi yan ang temporary blessings lang yan. Pero gusto ko, yung magpapatibay po sa akin bilang isang Kristiyano. Diba? Kaya maraming nag-aalisan, marami din naghahanap para sa kanya. Right? So, tandaan po natin, mga kapatid, ang means of grace, media gratia, as an idea of the church. No? Ito kasi yung bagay na kung saan ay hindi na kahit kailan hindi natunghayan ng mga ibang Kristiyano. Diba? Kaya nga sabi ko sa inyo, mapalad po tayo because lahat po ito ay lumalabas. Hindi ka tulad ng araw. Na kumbaga sa dangko lang tayo. Tili lang tayo sa
5 points of grace. No? Pero maganda rin dahil nagpatibay po sa ating kaligtasan din. No? Natuto po tayo po doon. Pero blessing in disguise. No? Lumago po tayo. Kaya siguro tayo ito, ang tawag rin ng kinayas. Kinayas yung simbahan natin. Kasi maraming umaayaw dito. Ayaw nila. Ang totoo, ayaw nila talagang tanggapin ang doktrina natin. Yun po yung kadahilanan. Right? Yun po yung number one reason kung bakit ang Kristiyano lumilipad. Lumalayo. Di ba? Kung talagang totoong ligtas ka, yayakapin mo ang mga bagay na ito. Right, so, yun nga ang nangyari sa atin. Right? Kaya, next na ating pag-aaralan ay tungkol po sa unang-una na means of grace. It is the Word, the Bible. Wow! No? Pag-aaralan ko rin natin ng Bible. Pero hindi yung bibliology. Iba yun. Baka lahat po yun ay sasaliksik natin. Pero tingnan po natin bakit isinama ang Diyos yung Word as a means of grace. No? Bakit? Yun yung una. No? Yun yung ibig sabihin, napakahalaga po yun. Then, prayer. No? Prayer. Samantalang pinag-aaralan natin, every Wednesday ang prayer. Pero yung prayer, iba yung prayer na pag-aaralan natin. How prayer helps Christian. No? So, ibig sabihin, lahat po yun ay pag-aaralan po natin. Dapat po natin i-enjoy. Abangan. Abangan po natin. No? Kasi dito, makikita po natin, malalaman po natin yung mga malalalim pa regarding the word or prayer. Okay? So, hanggang dun lang po ang introduction po natin. So, tayo po ay tatanggap ng anumang tanong